Okay, for our third video for today, pag-usapan po natin itong tungkol ulit kay Macanas at kay Maharlika. Na alam naman po natin na itong si General Macanas na vlogger ay kinasuhan na ngayon ng PNP ni PNP Chief Benjamin Acorda. At naghihintay na lang po tayo na bigyan nito ng isomon siya sa court. Ngayon, nung mga nakaraang araw, kahit na alam niya na may kaso na siya, nandoon pa rin yung pagbablog niya na walang pagbabago. Tapang-tapang pa rin. Kasi ang nagpapatapang dito yung bruha dyan sa California, si Maharlika. Yan ang nagtuturo dyan eh. Parang nakakaano naman po na tawaging nagtuturo kay General Macanas, itong bruha sa Amerika, na di hamak na mas bata sa kanya. Diba? At parang lukarit na, sabi nga nung ibang vlogger, pok-pok daw. Ito si General Macanas talaga, parang tanga yan. Mas matanda ka at mas kumbaga sa pagkatao, sa karakter, dapat mas malakas ka sana. Ikaw dapat ang magtuturo kay Maharlika ng kabutihan. Pero ikaw ngayon nagpapasakop kay Maharlika sa mga kasamaan niya. At ito na nga po ngayon. Nitong nakaraang, yung isang huling video niya, medyo parang nag-aalala na siya. Natatakot na siya na bakit nung mga nakaraang mga araw hindi pa ba siya naniniwala? Ewan kung anong pinaniniwalaan niya na kahit may kaso na siya, para bang may magliligtas pa rin sa kanya. Pero ngayon siguro ko nakapag-isip-isip na, nagbubulay-bulay siguro, na ngayon nagsasalita na siya maghahanap na siya ng abogado. At ito nga dahil may close contact siya kay Maharlika, at ito nga yung advisor niya, yung lukarit dyan sa California, tutulungan siya na bibigyan daw siya ng abogadong di Campanilla siguro. Dapat lang Maharlika, tulungan mo yan dahil ikaw ang nagsadsad ka niyan sa sa lusak. Ikaw okay ka lang diyan sa Amerika, pero ito si Macanas ito ang maghihimas ng rehas dito. Pero wag kang magpakaano diyan, o kampante diyan sa laki ng kasalanan mo kay Bongbong Marcos at Liza Araneta. Ewan lang kung talagang hahayaan lang nila yan ang ginawa mo sa kanila dito sa mag-asawa. Malay natin, mayroon silang iniisip na paraan para makaganti dito kay Maharlika. Pero mas maganda legal. May magagawa yan, pangulo yan Pwede ba namang wala? Baka naman nag-iipon pa lang sila ng mga dagdag na ebidensya. At saka, yun na nga, sa dami ng trabaho nito ni Pangulong Marcos, may panahon pa ba yan na pumatol dyan? Kaya dapat ang gagawa na lang po ng paraan dyan na disiplinahin yung babaeng yan ay si First Lady. After all, mas marami pang mga paninirang ginawa ito kay First Lady na hindi mo maintindihan. Alam mo, hindi ko maintindihan dito kay Maharlika kung bakit grabe ang galit niya dito kay Lisa Marcos, na pati mga sobrang sobrang masyado ng personal, na para pang gusto niyang sirain ang imahe nito ni First Lady Liza. Hindi lang sa mga tao, kundi sa asawa mismo.
Maharlika? Duda ko may crush ito kay Bongbong Marcos eh. Kasi naalala ko po, noong panahon ng kampanyahan, di ba pro Marcos, ano ito? Pro Marcos, supporter ito, na nagkaroon ng pagkakataon na in-interview niya si BBM noon sa channel niya. Napanood ko yun eh. Alam mo, napansin ko doon, kasi dati-dati naman, ang damit nito ni Maharlika, parati siyang covered, minsan naka-jacket. Never ko siyang nakitaan na magsuot ng off-shoulder. Malisyosa ba? Napansin ko yun eh. Kasi nga, noon lang siya nagsuot ng off-shoulder. Hanggang dito talaga, oh. Sexy. Si Bongbong Marcos ang i-interviewin niya. Kaya, kumbaga, syempre, kahit papano, kahit sino naman siguro, may dumi ang isip. Marumi yung isip ko eh. Sabi ko, hala, bakit ganyan ang suot niya? Porque si Bongbong Marcos kako ang i-interviewin niya. Para siyang nagpapa-charming, nagpa-flirt. Kaya tingin ko, may crush yan kay Bongbong Marcos. Wala lang. Nabanggit ko lang. Ngayon, ito na nga po, na may napapansin ako dito sa dalawang ito, na sa ngayon po, naghihingi sila ng suporta finansyal sa kanilang mga viewers, sa kanilang mga subscribers. Hala, both Maharlika and Macanas, siguro ko ituro na naman ito ni Maharlika eh. Na kesyo, tulungan siya, pambayad sa abogado. At mayroon na nga po siyang nadenggoy. Diyan yata natatrabaho dyan sa Europe. Ang tatanga naman ng mga to. Nabubulagan talaga kayo. At itong General Macanas na ito, hihingian mo pa talaga ng sustento itong mga OFW na nagkakandahirap magtrabaho dyan sa abroad. Mga OFW, wag nga kayong magpauto dyan. Mas mayaman sa inyo yan. Sobrang kayang-kaya niyang magbayad ng abogadong di kampanilya. Sa pension na lang yan eh. Hindi ko alam kung magkano pension yan, pero doon sa ginawa ni Duterte na sobrang laki, baka 100,000 isang buwan. More or less. What if more? Ang laking pera niyan. Pwede ba? Huwag nga kayong magpauto dyan. Naawa kayo dyan, sinungaling yan, manluloko eh. Kung matinubang general yan, itong pinaggagawa niya ngayon eh. Kung tawagin niya si Bongbong Marcos, kuting na rin. Mag-isip-isip nga po kayo. Magsusuporta kayo sa isang siraulong matandang ito. Maputi na ang buhok pero walang pinagkaputian. Puti na rin ang buhok ko. Uy, Macanas, mahihiya ka sa sarili mo. Wala ka konsensya? Manghihingi ka pa sa mga subscriber? Na, alam mo ba kung magkano kinikita nila? Ikaw nga dyan ang laki-laki ng pensyon mo. May sweldo ka pa sa YouTube. Na siguro kaya mo ito ginagawa para lumaki yung channel mo. Huwag nga kayo maniwala dyan. Ikaw, Macanas ha, sumusobra ka ha. Bukod sa pagsisinungaling mo, paninira mo sa gobyerno, manghihikayat ka pa ng destabilization. Ngayon naman, kinukwartahan mo yung mga subscriber mo, mga viewers mo. Walang hiya ka. Manguhut-hut. Mga kababayan, Macanas, ikaw ay nanghuhut-hut. Hinuhut-hutan mo ang mga pobre na subscribers. Manghihingi ka ng suporta. Kagagawan mo yan eh. Harapin mo mag-isa.
Alam mo kung magkano inalam mo lang ba kung magkano ang laman ng pitaka ng hinihingian mo? Ikaw dyan ang pagkalaki-laki ng kwarta mo eh. Kaya siguro kamping-kampi ka kay Duterte dahil dyan sa sobrang laki ng pensyon na tinatanggap mo. Dahil sa doon sa ginawa ni Duterte na pagdodoble ng sweldo ninyo. At itong si Maharlika, ganun din. Di ba mayaman ka, Maharlika? Ang dami mong pera, kaya mo nga bumili ng mga bagay na, yung mga finuflaunt mo dyan sa channel mo, na mga Chanel, mga Tesla, kung ano-anong mga... Bakit nangihingi kayo sa mga subscriber ninyo? Gagawa-gawa kayo ng kabalbalan, tapos idadamay ninyo yung mga viewers? Kasi alam ninyo na madali ninyong mauto. Ngayon gagawa-gawa kayo ng kabalbalan, tapos ngayon, manglilimos kayo. Itong si Makanas na ito nakapagtataka, matandang general, nagpapauto sa isang bruha, sa isang lukarit. Di ba mga kababayan, nakakawalang respeto na itong Makanas na ito. Hindi na nga nawala ng respeto ko sa'yo nung pinaggagawa mo itong sinusundan mo yung mga ginagawa ni Maharlika. Nakikinig ka sa kanya. Tapos siraan mo si Bongbong Marcos. Dinamay mo pa, siniraan mo pa yung mga PNP at military officers. Dinamay mo dyan sa kabalbalan mo. Tapos ngayon, nangungwarta ka. Nanguhut-hut ka sa mga subscribers mo. Yan ang totoo. Ginagamit mo itong problema mo, yung kaso mo, para makapanghut-hut ka. Ba't hindi mo gamitin yung sinasahod mo sa YouTube? O kaya yan alam mo may malaki ang pera mo yung tinatanggap mong pensyon, napakalaki. Tapos iaasa mo yung pang-abogado mo dito sa mga pobreng subscribers na hindi mo nga alam kung magkano ang mga kinikita ng mga yan. Anong tinatrabaho ng mga yan? Ang kapal ng mukha mo manghingi. Ito namang, naku, ewan ko sa inyo, nagpapaniwala kayo dyan. Ginawa mong gusot, bahala kang lumusot. Hindi yang idadamay mo yung mga inosenteng nanunood lang naman sa'yo. Di ba mga kababayan, gagawa-gawa ng kabalbalan tapos ngayon mangdadamay ng iba. Mga siraulo talaga ito, pareho silang dalawa ni Maharlika Okay mga kababayan, tama na muna Okay. Thank you for watching and I'll see you tomorrow. Peace.